Mga kapistolero, magandang araw po sa inyong lahat. Reaction video na naman po tayo dahil eto na naman sila. Pagkatapos po ng insidente na nakakalungkot sa Metacloban, eto na naman yung mga ating mga kagalang-galang at magigiting na mambabatas. I'm sure nabalitaan na po ninyo to, no? Kasi sa news item ko rin naman nakita ito na kailangan na naman daw ng mas mahigpit, stricter gun laws. At yung isa naman, pinopropose niya, i-amendahan daw niya yung gun law. Hindi natin alam kung paano niya amendahan. At yung isa naman, ang pinopropose niya ay ipagbawal ang mga minors sa gun range. Ipagbabawal ang mga minors sa gun range, pati na po ang paghawak ng mga baril sa mga minors. Ipagbabawal daw niya yon. So, dito magre-react tayo, no? Ah, ako sa tingin ko hindi naman yun ang solusyon eh. May ihigpit ba ang ating ang ating gun law dito sa Pilipinas? Ang Republic Act 10591. Maganda na nga yung law natin yun eh. Lahat kasi ng mga halimbawa, yung sinasabi nila na kapag kinuha yung baril mo unauthorized. So, nandun naman sa Republic Act 10591 yun na, ang illegal possession of firearm. Kasuhan yun ng illegal possession of firearms, di ba? O, nagkaroon ng negligence. Halimbawa, nakuha yung baril mo, tapos hindi mo na i-report sa PNP. May kaukulang parusa rin yan under dun sa Republic Act 10591. Kaya, dun sa batas ng Republic Act 10591, nandun na po lahat eh. Yung mga negligent discharge, ganyan. And yan, yung illegal possession, nandun na lahat yon. So, meron pa bang ihihigpit? Tayong mga responsible gun owners, di ba? Alam naman po ninyo yun. Bago tayo nagkaroon ng LTAP, dumaan na po tayo ng mga screening. Sangkatutak na screening na ang dinaanan natin. Diyan yung mga requirements, di ba? And para makakuha ng LTAP. And alam naman po ng mga gun owners, no, hindi rin madaling kumuha ng permit to carry firearm outside of resident, yung PTCFOR o yung PTTFA, hindi na po ganun kadali, ano. Kaya nga yung iba hindi nakakapunta sa mga range upang mag-practice. So going back dun sa proposal po ng magigiting po natin at kagalang-galang na mambabatas, mas gusto kong i-emphasize doon sa yung minors daw na ipagbabawal na sa mga firing range and ipagbabawal na ang paghawak ng baril do sa minors. Doon po tayo tumutok kasi mas doon gusto ko mag-concentrate ang pag-uusap natin eh. So, magiging solusyon ba 'yon? Yung mawawala ba yung mga minors na may involved sa paghahawak ng baril at mauulit yung ganung pangyayari? Ang unang reaction ko, hindi. Mauulit at mauulit yun kapag yung isang minor ay hindi po nagagabayan ng maganda ng kanilang mga magulang o guardians. And regarding po dun sa pagbabawal, magbibigay ako ng sample, karamihan po ng mga ating mga Filipino world champion, nagsimula po yan sa kanilang mga kabataan, nung minors pa sila. So tinuturuan sila ng tamang paghawak ng baril at paano bumaril ng kanilang mga tatay, mga kanilang mga guardians. So ibig sabihin, minors pa sila, tinuturuan na sila. And ngayon, nakikita naman po natin na nagiging world champion sila, responsible gun owners. Kasi kung gano'n ang katwiran ninyo na ipagbabawal yung mga minors na humawak ng baril, paano na lang yung mga future world champions natin? Ngayon, marami mga nagtitrain ng mga minors, mga bata pa sila, nagtitrain na talaga sila. So, para paglaki nila, magiging world champion din sila, future world champion. Yung bang mga minors na tinuruan walang habas bang namaril? Hindi naman, di ba? So, wag niyo pong isisisi sa mga
yung mga minors na naturuan ng baril. Ako nga yung anak ko, eh, example na lang yung mga anak ko, eh. Bata pa sila, minors pa sila, sinasama ko na sila sa firing range. So tinuturuan ko sila ng mga gun safety, pinapuputok ng mga ilang rounds at siyempre ini-educate ko sila na ang tungkol sa responsible gun ownership. So hindi sila lumaki ng mga gano'ng mga siraulo, 'di ba? Gusto ko lang ipunto talaga 'no, hindi po 'yun ang solusyon. Sana po yung mga mambabatas natin, mga kagalang-galang na mambabatas po natin ano, isipin naman po ninyo. Kasi ayokong sabihin 'to 'no, pero kapagka every time na may mangyaring mga involving mga firearms, ang palo nasa amin, eh, nasa aming mga legal gun owners, eh. Nasa aming mga responsible gun owners, eh. Kami ang napapalo, eh. Hindi naman yung mga loose firearms, eh. Kung talagang gusto niyong matigil yung mga ano, yung mga crimes involving mga firearms, go after the loose firearms. Go after the manufacturers of the ano, loose firearm. Yun din ang gusto kong ulitin na sinabi ni ano eh, Mr. Martin Tuason, naalala ko yun eh. Para gusto niyong mawala yung crime talaga involving or mabawasan, go after the illegal ones. Wag kami, wag kami. Kasi kami, responsible gun owners kami. Dumaan kami sa mga seminars, mga ganyan, and licensed firearm kami. I hope sana, no, yung mga mambabatas natin ay makakapanood po nito. Mga sir, mga honorables, hindi po kami ang, ano, wag po sa amin ang sisi. Wag po dun sa batas na Republic Act 10591. Matibay na po yun eh. Siguro kung gusto po ninyong ano, kung gusto po ninyong ma-amend yung batas, makipagsanguni rin po kayo sa aming mga gun owners. Mag-usap tayo kung ano pang pwedeng i-improve dun sa Republic Act 10591. At yan mga kapistolero, gusto ko lang naman i-voice out kung ano yung nasa saloobin ko, no? And lagi po tayong mag-iingat, be a responsible gun owner, and to God be the glory.